Nakakita na ba kayo ng barya na akala ninyo ay wala ng pakinabang? Pero pagdating sa mga seryosong kolektor ay biglang nagkakaroon ng ingay? Ngayon, pag-uusapan po natin dito ang isang barya na tiyak na pamilyar sa marami. Pero madalas ay hindi po napapansin sa pang-araw-araw na buhay. Ito po ang 5 Centimo 1998. Marami ang nagtatanong kung may kakaiba ba sa baryang ito. Bakit nga ba may mga naghahanap nito? Magkano nga ba ang totoong presyo nito sa market ngayon? At kung mayroon ka nito sa iyong lumang pitaka o alkansya, ano ang pinakamagandang gawin? Ibenta mo na ba agad o itago mo muna para sa hinaharap? Kaya pag-uusapan po natin ang lahat ng mga katanungan yan gamit po ang mga totoong datos at wala pong hype. Magsimula muna tayo sa mga basic na detalye ng baryang ito na inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang 5 Centimo 1998 ay bahagi po ng tanyag na flora at saka fauna series ng ating bansa. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, ang mga barya sa ilalim ng Flora and Fauna series ay ginawa mula taong 1995 hanggang taong 2017. Sa mga mas lumang bersyon ng seryeng ito, makikita po natin ang mukha ng bayaning si Melchora Aquino. Samantalang sa mga huling serye, ang logo na ng BSP ang nakatatak. Ayan. Ang face value ng baryang ito ay nasa 0.05 PHP lamang or 5 centimos. Kung ikukumpara po natin sa dolyar, napakaliit nito dahil ito ay katumbas lamang ng 0.0008 USD. Sa modernong panahon ngayon, alam naman nating lahat na hindi mo na ito magagamit para bumili sa mga retail store o sa mga sari-sari store. Subukan mong magbayad ng 5 centimo sa jeep o sa tindahan. Malamang ay hindi ito tanggapin ng driver o ng tindera dahil po sa praktikal na usapan ay phase out na ito sa sirkulasyon. Pero pagdating po sa usaping legal tender, may interesting na katotohanan dito. Habang ang mas lumang barya tulad ng ang bagong lipunan series ay opisyal ng demonetize o wala ng halaga bilang salapi noong taong 1998, ang standard po na 5 centimo na barya na tulad nito ay nananatiling legal tender sa teorya, kahit na hindi na ito aktual na ginagamit ng mga tao sa pampublikong transaction. Siyempre, marami ang natatawa kapag nakakakita ng 5 centimo ngayon dahil parang basura na lamang ito sa sahig para sa iba. Pero para sa mga coin collectors o mga numismatist, iba po ang tingin nila rito. Ano nga ba ang composition ng 5 centimo 1998? Ang baryang ito ay gawa po sa copper-plated steel. Ibig sabihin, bakal ang loob nito na binalutan lamang ng manipis na tanso para maging kulay pula o brown ang itsura nito. Dahil ito ay gawa po sa bakal, naaakit po ito ng magnet na isa sa mga madaling paraan para ma-verify ang material ng barya. Ngayon ay pumunta naman po tayo sa pinaka-importanting tanong na alam kong hinihintay ninyong lahat. Magkano nga ba ang halaga ng 5 centimo 1998 ngayon kung ibebenta po ito sa isang interesadong kolektor? Dito ay kailangan po natin na maging makatotohanan para wala pong umaasa sa maling impormasyon. Ang presyo po ng barya ay nakadepende po ng malaki sa kondisyon o state of preservation nito. Mayroon tayong dalawang pangunahing kategorya ng kondisyon kapag nagkaroon po ng bintahan ng barya. Ang unang kategorya ay ang tinatawag na standard circulated. Ito po yung mga baryang nagamit na sa sirkulasyon, marumi, may mga gasgas, o medyo maitim na dahil nahawakan na ng maraming tao. Kung ang hawak mong 5 centimo 1998 ay nasa ganitong kondisyon,
ang halaga po nito ngayon ay tinatayang nasa base metal value o face value lang ito na mas mababa pa sa 1 peso. Ibig sabihin, kung marami kang gasgasing 5 sentimo, ang presyo po nito sa market ay halos walang premium. Mas matimbang pa ang halaga ng bakal at tanso nito kaysa sa pagiging collectible nito. Ang ikalawang kategorya naman ay ang tinatawag na uncirculated o minted or mint state. Ito ang mga barya na mukhang bago pa rin, makintab, walang kahit na anong gasgas, at parang kaka-release lang galing po sa planta ng minting ng BSP. Ang mga ganitong klase ng barya ang hinahanap ng mga collectors sa mga platform tulad po ng eBay o kaya ay sinusuri sa mga kilalang international coin resources tulad po ng Numista o NJC Coin Grading. Kung ang iyong 5 centimo 1998 ay nasa pristine o perfect uncirculated condition, maaari itong maibenta sa mas mataas na premium price. Ang premium na ito ay maaari pong maglaro mula sa ilang piso hanggang sa ilang daang piso. Depende po sa kung gaano ka-interesado ang mga mamimili or buyers at kung gaano kalinis ang barya. Kaya kung may nakikita po kayong post sa social media na nagsasabing nagkakahalaga ng libo-libong milyong piso ang isang piraso ng karaniwang 5 sentimo, mag-ingat kayo dahil kadalasan ay fake news o scam ang mga iyon. Wala pong seryosong kolektor ang magbabayad ng napakalaking halaga para sa isang barya na marami pa namang supply at hindi naman ganoon ka-rare ang taon ng pagkakagawa. Dahil po sa mga detalyeng iyan, dumating po tayo sa huling tanong. Mas okay ba itong itago na lang o ibenta na agad sa kolektor kung sakaling makahanap ka ng ganitong barya? Ang sagot po dito ay nakadepende sa tatlong pangunahing bagay. Una, ang kondisyon ng barya. Pangalawa, ang iyong pasensya. At pangatlo, ang dami ng hawak mo. Kung ang nahanap mo ay 5 centimo 1998 ay iisang piraso lang at ito ay madumi o maraming gasgas, ang pinakamagandang payo ay itago mo na lang ito bilang personal na souvenir o remembrance ng kasaysayan ng pananalapi ng Pilipinas. At bakit? Dahil kung mag-aaksaya ka ng oras para maghanap ng bibili sa halagang mas bababa ng 1 piso, mas malaki pa ang magagastos mo sa pamasahe, load o shipping fee kaysa sa kikitain mo. Hindi ito praktikal na ibenta kung hindi naman ito perpekto ang kondisyon. Pero kung ang hawak mo naman ay isang buong roll o marami kang piraso na nasa uncirculated condition o mint state, ibig sabihin ay nakatago po sila sa isang sealed na lalagyan at hindi kailanman nahawakan ng maduming kamay, maaari itong maging magandang pagkakataon para ibenta sa mga tunay na collectors. Ang pagbebenta ng bulto o set ng mga makikinang na lumang bagay ay mas mabilis makahatak ng pansin sa mga numismatic groups dito sa internet. May isa pang dahilan kung bakit magandang itago muna ang baryang ito sa mundo, dito po sa mundo ng numismatics kasi habang tumatagal po ang panahon, mas lumiliit ang supply ng mga lumang barya dahil marami ang natatapon, nawawala o natutunaw. Kaya pagdating po ng 10, 20 or 30 years na taon, ang mga baryang karaniwan ngayon ay maaaring maging napakabihira na. Kung mayroon kang pasensya na mag-imbak or magtago nito para sa susunod na henerasyon, mas lalong tataas po ang sentimental at historical value nito. At sa huli, ang pagpapasya ay nasa iyo. Kung ang layunin mo ay kumita ng mabilisang pera ngayon, siguraduhin mo munang ang barya mo ay nasa perpektong kondisyon bago mo ito i-post sa mga buy and sell group. Huwag magpapadala sa mga maling impormasyon dito sa internet. Laging mag-research gamit ang mga lehitimong site tulad po ng Numista upang malaman ang tamang estado ng iyong mga
koleksyon. At iyan po ang katotohanan at mga kagiliw-giliw na detalye tungkol dito sa 5 Centimo 1998. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.